We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Martes. Volcanic smog o VOG sa Taal Volcano Island. Nabawasan na dahil sa pag-ulan at pagbilis ng galaw ng hangin ayon sa PHIVOLCS. 21 sa 26 na barangay sa Lobo, Batangas, apektado na ng African Swine Fever ayon sa LGU. Isang bahay sa Batangas City nasunog. Lalaki sa Mauban, Quezon, patay matapos umanong makuryente sa mga nakalaylay na kable. At mga korporasyon o kooperatiba mayroon lamang 27 buwan para mapalitan ang traditional PUV ng modernized units ayon sa LTFRB. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Barangay Santa Rita sa Batangas City. Ang 78 anyos na babaeng may-ari ng bahay ligtas. Nakatutok si Denise Abante. Ay, talagang wala na. Talagang tupok na. Bilis kumalat ng apoy. Mabilis na nilamon ng apoy ang isang bahay na ito sa Barangay Santa Rita, Carasada, Batangas City pasado alas 5 ng hapon kahapon. Luma na at gawa raw sa light materials ang bahay. Ayon sa Batangas City BFP, faulty electrical wiring ang nakikitang dahilan ng sunog. Electrical po yung possible na sanhi ng ating sunog sa Santa Rita, Carasada. Yung bahay kasi matandang bahay na to, no? At the same time, marami mga naka-imbak na mga kalakal. So yung proper housekeeping ay napabayaan. Kaya mabilis na kumalat yung apoy. Malakas na rin daw ang apoy bago pa dumating ang mga bumbero. Hindi raw nakapasok kaagad ang fire truck dahil masikip ang lugar. Nakalabas naman daw kaagad ang 78 anyos na babaeng may-ari ng bahay. Medyo matagal din yung firefighting namin kasi nga sa mga combustible materials na naka-imbak dun sa loob ng bahay. Nakalabas siya ng maayos bago pa masunog yung bahay sa kabila ng talagang napakasikip nung kanyang tinitigilan dun sa loob ng bahay dahil nga dito sa mga kalakal na naka-imbak. Walang naisalbang gamit mula sa natupok na bahay pero ligtas na raw ang matandang babae. Paalala ng BFP sa mga residente. Una-una yung ating proper housekeeping. Napakahalaga ng proper housekeeping. Ilagay natin yung mga gamit sa tamang lalagyan at hindi dapat nakakalat. At the same time, hindi dapat ginagawang imbakan ng mga kalakal yung ating bahay. Dapat na-check regularly sa ating bahay yung mga electrical connection. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang may-ari ng bahay. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nabawasan na ang volcanic smog o VOG sa Taal Volcano Island dahil sa pag-ulan at pagbilis ng galaw ng hangin ayon sa PHIVOLCS. Pero ang face-to-face classes sa maraming lugar sa Batangas, suspendido pa rin ngayong araw. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Unti-unti nang sumisilip ang Bulkang Taal ngayong araw. Mas maliwanag ng dihamak ang paligid sa ilang bahagi ng Batangas kumpara kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, nakatulong ang naging pag-ulan kahapon kaya nabawasan ang volcanic smog o VOG. After kahapon, umulan and then meron naman tayong presence of VOG sa may Laurel, San Nicolas, Agoncillo, Talisay, Balete, Lemery, Cuenca, Malvar, Lipa City, Taal, Lian and Nasugbu. Yun yung VOG na na-report sa atin. Sa monitoring ng ahensya, bumaba sa 1,200 meters ang taas ng plume o usok mula sa mahigit 2,000 metro kahapon. Ang bilis ng hangin, umaabot sa 2 meters per second. Suspendido pa rin ang face-to-face classes mula sa 28 bayan at 4 na lungsod sa Batangas ngayong araw. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Laguna. Ayon sa Batangas PDRRMO, wala ring ulat na may nahospital ng dahil sa volcanic smog o VOG. Wala namang pumasok. They are complaining pero manageable naman. Wala pang napapaano na naka-hospitalize. Ma-admission kami. Kawang gawa naman ng isang residente sa pamimigay ng face mask. Panata niya raw ito matapos gumaling sa sakit sa baga. Ako po ay laging kahalubilo ng tao noon ng mga naninigarilyo. Kaya sabi ko po, pag ako'y gumaling,
ay dapat ang mga tao huwag nang magkasakit ng ganang kung lulugal. Business as usual lang din ang maraming establishmento at kahit sa Tagaytay na dinarayo ng mga turista, tuloy ang maraming negosyo. Wala kaming mga reported na establishments na nagsara because of the smog. Sa Talisay, Batangas, umiiral pa rin ang no boating activities policy dahil may pagkakataong hazy sa Taal Lake. For the safety and the recommendation of our MDRRMO na wala munang boating activity, parang gloomy ang dating dito ngayon. Until further notice daw kung kailan magre-resume ang aktibidad. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Apektado na ng African Swine Fever ang 21 sa 26 na barangay sa Lubao, Batangas ayon sa LGU. Ang ilang kawani ng Department of Agriculture nagtungo sa bayan upang makita ang sitwasyon sa lugar. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, mahigpit na pinakatututukan ngayon ng Lubao Municipal Agriculture Office ang 5 pang barangay sa bayan na hindi pa apektado ng ASF na siyang inaasahang makapagtutuloy ng industriya ng babuyan sa bayan ng Lubao. Mahigit sa 13 taon na raw nag-aalaga ng baboy ang 57 anyos na si Berlin. Dito na raw niya kinuha ang ibinuhay sa pamilya at ginamit sa pagpapaaral sa 2 anak. Ang dating mahigit sa 100 baboy na alaga niya, 15 na lang ang natitira. Isang napakalaking dagok daw na siya mismo ang nagsira ng mga koral na ito para ilibing ang mga nooy nagkasakit at nangamatay na inahin at mga bulugan. Ito talagang depressed, hindi ko maintindihan kung saan kukuha na ipagpapaaral sa mga anak. At naritong malaki utang namin sa feed mills, hindi namin pa alam kung saan kukuha, kung paano kami makakabawi. Wala mang tumutulong sa amin. Sa huling datos ng Lubao Municipal Agriculturist, 21 barangay na mula sa 26 na barangay sa bayan ang may positibong kaso ng ASF. Kaya personal na pumunta ang mga kawani ng Department of Agriculture sa bayan upang malaman ang sitwasyon sa lugar. Meron na kasing ASF dito sa Batangas. November 2019, nag-start yan sa Montalban pero it found its way dito sa Batangas. So hindi ito new sa Batangas. Nagkaroon lang uli ngayon ng resurgence. Isa sa mga reason yung of course yung mga biyahero na panay yung pamimili kahit alam nila na may sakit na. So bawal yun at marami na tayong nahuli. Isa rin sa tinitingnang posibleng dahilan ng muling pagkakaroon ng ASF ay ang pagbaha sa mga lugar na pinagbaunan noon ng mga baboy na may ASF kaya muling nagkakaroon ng pagkalat ng virus. Bagay na pinakatututukan ng Department of Agriculture kaya tinipon nila ang nasa mahigit 100 hog raiser sa Lubao na may natitira pang mga alagang baboy na negatibo sa ASF. Sila raw ang mga posibleng mabigyan ng bakuna sakaling maibaba na sa lalawigan ang 10,000 doses ng ASF vaccine. Ipinaliwanag sa kanila ang magiging proseso sakaling dumating na ang mga bakuna. 8 to 10 weeks. So pag may sakit na yung baboy, hindi na yun pwede rin bakunahan. Kasi mamamatay din lang din yung baboy. At kung magpositibo man ang alagang baboy, ipalilista ito ng hog raiser sa Municipal Agriculture Office upang maisurrender ang baboy at mabayaran ng kaukulang halaga. 4,000 para sa biik, 8,000 para sa medium size doon sa palakihin, and then 12,000 para sa inahin doon sa malalaking baboy na subject to the population. Bagay na pinaplano na raw gawin ng hog raiser na si Chris sakaling magpositibo ang nasa mahigit 20 pa niyang natitirang alaga. Kahit daw mahirap para sa kanyang ibigay ang mga baboy, wala na siyang magawa kundi sumugal. Siguro po wala pa nga pong bakuna doon sa ASF. Kung sinasabi lang isurrender para mabigyan ng kaunting ayuda, ay baka po gano'n na rin ang mangyari. Kaysa po iintayin namin na hintayin yung bakuna na magkaroon uli na sakit yung aming baboy na natitira pa. Paglilinaw ng Department of Agriculture, kahit isurrender nila yan at wala namang sakit na ASF, hindi naman din yan may indemnify, hindi rin may depopulate. So gusto namin i-correct yung gano'n na isusurrender na lang para may pera. Hindi gano'n, may protocols na sinusunod. In the same manner, yung babakunahan din natin, kailangan healthy na mga baboy. Ayon pa sa DA, prevensyon pa lamang sa ASF ang mga darating na bakuna at hindi pa ito gamot sa virus. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung kailan darating sa lalawigan ang 10,000 doses na mga bakuna.
Ace, panawagan pa rin ng Department of Agriculture sa mga hog raisers na kaagad iulat sa kanilang mga municipal agriculturists kung may namamata na silang sintomas ng ASF sa kanilang mga alagang baboy upang maiwasan na ang pagkalat palalo ng ASF virus. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nagpaalala ang LTFRB-4A sa mga korporasyon o kooperatiba na mayroon lamang 27 buwan o mahigit 2 taon para mapalitan ang traditional PUV ng modernized units. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Umaarangkada pa rin sa kalsada ang mga traditional na jeepney sa malaking bahagi ng Calabarzon. Pero may ilan na rin nasa modern type unit na. Sabi ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB-4A, tuloy na tuloy pa rin ang Public Transportation Modernization Program o PTMP. We have more than 80% for Region 4A. We're almost 82% consolidated. Abiso ngayon ng ahensya, ang pagbiyahe ng mga traditional jeepney, bibilang na lang ng ilang buwan para mapalitan ng mga ito. May pagsasaayos na raw na ginagawa ang mga korporasyon o consolidated entities sa pagmamanage ng kanilang modernized units. Sa loob ng mga 27 months ay inaasahan natin na unti-unti ay kakaroon na ng pagpapalit simula sa tradisyonal papuntang modernisadong sasakyan. Pero hindi naman daw biglaan ang pagmamandong magkaroon ng modernized units ang isang kooperatiba. Uutay-utayin daw ito para bigyan sila ng konsiderasyon. Sa unang 9 na buwan pwedeng pumasok na muna ang 5 unit. At sa susunod na 9 na buwan muli ay susunod na ulit yung pang 5 unit. Hanggang sa makumpleto na nila yung 15 unit sa kanilang mga ruta. Samantala, patuloy pa rin ang panawagan ng ahensya sa mga kooperatiba na kunin na sa kanilang opisina ang QR code sticker para sa mga ibinibiyaheng sasakyan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Para po sa akin yung 64 pesos ko ay umaabot lang ng, hindi pa po nakaabot ng buong araw. Hanggang pagkain lang po yun hanggang lunch po. Sa pamasahe po at sa pambili po ng pagkain sa school. Kasya naman po pag nagtitipid. Pagkain, tapos mga tubig siguro po, tsaka yung pamasahe po sa pagpunta ng school. 50 pesos po papunta pa lang dito, and kung sakaling 64 pesos lang yung pera ko and yung matitira lang sa akin, siguro pantinapay or pantubig lang, kaya mahirap siguro pag yun lang ang budget. Pamasahe lang po, nakakabili po, yung tigba 20 lang po. Pamasahe lang po, balikan na po. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Pasintabi mga kapuso, pinagsasaksak ng 22 beses ng 18 anyos na babae ang 10 taong gulang na bata sa Rizal. Nakatutok si Hazel Alviar. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang babaeng yan na tila nakatambay sa Adhica Street sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal mag-alas 11 ng umaga kahapon. Naglakad-lakad ang babae, umupo sa likod ng nakaparadang tricycle at saka bumalik sa inuupuan niya sa gilid ng kalsada. Ang babae may hawak palang kutsilyo at nang dumaan ang isang batang lalaki, sinaksak niya ang bata sa likod. Sa ikatlong beses sa saksak ay napahiga na ang biktima. May puntong saglit na huminto ang 18 anyos sa sospek, tumingin sa paligid at saka dumali ng isa pang saksak sa bata. Tumayo at naglakad ang sospek at ituro sa mga taong nakakita ang batang kanyang pinagsasaksak. Ang babaeng kitang tumakbo at bumuhat sa bata ay ang kanyang ina. Ayon sa pulisya, nagtamo ng 22 saksak ang biktima na kinilalang si Archie, 10 taong gulang. Bigla na lang nanaksak itong suspect sa isang walang kalaban-labang biktima. Ginamit yung pwersa niya laban dun sa bata using a bladed weapon, more or less 6 inches in length. Kwento ng ama ng biktima, pauwi na galing eskwela ang anak nang maganap ang krimen. Sobrang galit po. Blanco po isip ko. Siyempre bilang isang magulang masakit. Yung makikita mo na ginagawa sa anak mo, parang yung tago sa sa puso mo, yung kirot, sakit.
Himala na lang daw na nakaligtas ang bata. Sa ngayon ay nagpapagaling sa Rizal Provincial Hospital System sa Taytay. Dalawa po dito sa pagkabila kanan at saka kaliwa, balikat. Tapos ito balik po itong kaliwa niya dahil dinaganan po, sabay sinasaksak siya. Saka yung baga po niya na lagyan ng napasukan ng hangin. Base sa initial investigasyon ng pulisya, masasabi natin parang wala siya sa sarili, no? And nung ini-interview siya ng aming investigator, ay paiba-iba yung sinasabi at hindi klaro. So there's something about the mindset ng ating suspect. Maaga raw nawalan ng mga magulang ang suspect kaya tinitingnan ng pulisya ang anggulong inggit. Bakit ka naiiyak? Iniwan po kasi nila ako kasi wala bata pa. Ng mga magulang mo. Tapos, bakit mo nagawa yun sa bata? Ano yung reason? Dahil po sa selos po. Di ko naman po kasalanan yung totoo nila. Naharap sa kasong frustrated murder ang suspect. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 35 anyos na lalaki matapos barilin ng pinsa ng kanyang kinakasama sa Tuwi, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Tama ng bala ng kalibre 45 baril sa kanang hita ang tinamo ng 35 anyos na lalaking residente ng Barangay Malibo, Tuwi, Batangas matapos barilin ng pinsan ng kanyang kinakasama. Sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga lang umano ang biktima sa tinutuloyan nitong bahay pasado alas 9 ng gabi noong Biyernes nang mabulabog umano sa ingay na nagmumula sa kanyang bubungan na tila raw binabato ito. Agad namang lumabas ng bahay ang biktima at nakita ang suspect. Doon nag-start yung pamamarilit sa biktima. We were able to recover empty shell ng caliber 45 doon sa labas ng bahay nitong victim. Parang ito kasing mag-asawa ng victim ay naghiwalay dati. So bilang pinsan, yun yung pinag-awayan nila na nagkaroon pa sila ng insidente na nagsaksakan pa sila pero wala namang na-injured during that incident. Naaresto rin ang suspect na kaagad na inquest kahapon para sa reklamong frustrated murder. Patuloy na nagpapagaling ang biktima sa kanilang tahanan. Hindi na na-recover pa ng pulisya ang ginamit na baril sa insidente. Kung meron tayong hindi pagkakaunawaan, marapat na daan natin sa magandang usapan. Nandiyan naman po yung barangay natin. Yung kapulisan po is nandito rin para kung ano man yung hidwaan na pwede naman po natin pag-usapan para hindi na po umabot sa mga ganitong insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng suspect at ng biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Isinagawa ang bloodletting at iba pang aktibidad sa pagdiriwang na ika-30 taong anibersaryo ng TESDA. Narito ang report ni Denise Abante. Sinimulan sa pamamagitan ng motorcade ng mga grupo na kinabibilangan ng mga eskwelahan, pribadong organisasyon at mahigit 100 empleyado ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Batangas ang selebrasyon ng 30th Foundation Anniversary ng ahensya. Matapos ang parada, nagsagawa ng misa upang basbasan ang mga sumama sa motorcade na sinundan ng bloodletting activity. Aside from celebrating, paano naman tayo makakatulong sa iba, magiging makabuluhan tayo? We are celebrating our anniversary and yet nagiging makabuluhan din yon sa pagtulong sa ibang tao. Kaya gaya ng kanyang nakagawian tuwing mababalita ang may bloodletting program, hindi nag-atubili ang 24 anyos na donor na si Althea. Regular naman ako nagdo-donate. Masaya sa feeling kasi mag-donate kasi parang nakakatulong ka rin sa ibang tao. Nagme-make time talaga ako mag-donate. Tulong ko na rin po sa iba pong mga nangangailangan po. Magaan po sa pakiramdam po. Nag-circulate po yung dugo ko rin po. Kumbaga maganda rin po tulong din po sa akin. Malaking bagay daw ito para sa Red Cross Batangas Chapter dahil kailangan daw nila ng donors araw-araw upang matugunan ang pangangailangan ng dugo sa buong Batangas at iba pang karatig lalawigan. Yung sufficiency na ang ating blood stocks ay matugunan for every day. Susumahin, around 50 units a day po yung kailangan natin para masustain yung Batangas and the other provinces. Umaasa pa rin tayo na madami din po ang pupunta sa ating chapter para makapag-donate ng blood walk-in dahil kakaunti pa rin po kahit na may mga pailan-ilan po tayong blood donation.
Isinagawa rin ang job fair kung saan mahigit 2,000 trabaho ang alok sa mga job seeker gaya ni Shane na naghahanap ng stable job. Gusto ko na din po makatulong sa mama ko and sa papa ko kasi panganay din po ako. First-time job seeker din ang engineering graduates na sina Godwin at Levan. Hanap nila ang trabahong angkop sa tinapos na kurso. Para po ma-experience ko po yung tinahak ko pong inaral po. Ang mechatronics po ay marami pong field po siya. Marami po akong nakuhang skills na pwede pong applyan sa ibang field po. IT po or mga software engineering po, mga ganun pong uri po. Flexibility po when it comes po sa mga computer po. May pasilip pang mga product display at miniature equipments na ginagamit sa totoong production area para sa mga job seeker. Ayon sa TESDA 4A, nasa 80% ng job seekers mula sa TESDA at graduates ng technical vocational skills ang employee efficient dahil sa mga certificates mula sa kanila. Meron kaming tinatawag na EGACE, enrollment, graduates, assessed, certified, and employed. Yung employed, isang malaking factor na sinusukat namin kasi dito namin nakikita kung gaano ka-relevant yung aming training na kinakandak. Ang amin pong gustong mangyari, after ng training, is makapaghanap talaga ng trabaho. Isang halimbawa na rito ang hired on the spot na si Cristel mula sa Santo Tomas City na national certificate holder ng TESDA na sa tingin niya raw ay kanyang kalamangan sa ibang job seekers. Mismong TESDA na po yung mga nagdala po ng mga employer dito para ma-prioritize po kami sa application po namin, para ma-hired po kami. Gamit po yung aming napag-aralan po sa TESDA. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa Globe Balita, nasilayan itong Lunes ang unang supermoon sa taong ito sa kalangitan ng Lisbon, Portugal at Ronda, Spain. Isang kaganapan kung kailan mas malapit ang buwan sa mundo, dahilan para maging mas malaki ito kumpara sa pangkaraniwang nakikita. Ang mga tren sa April Bridge sa lungsod ng Lisbon, nagmistulang artistic moving silhouettes nang umakma ang buwan sa likuran ng konstruksyon. Nagaganap ang Blue Moon isang beses kada 2 o 3 taon ayon sa NASA, pero napakabihirang maganap ng Blue Moon na isa ring Supermoon o Super Blue Moon. Ibinahagi ni Angelo De Leon ang mini reunion ng TGIS cast. Samantala, nakibanding si Sparkle star Marco Massa sa kanyang fans. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ibinahagi ni Pulang Araw star Angelo De Leon ang mga larawan sa kanilang mini reunion kasama ang kanyang co-stars noon sa teen-oriented show na TGIS. Kasama niya sina Bobby Andrews, Shara Soto at Michael Flores. Ipinagdiwang nila ang kanilang 29 years of friendship. Naroon din ang dating direktor nila sa teen-oriented show na si Mark Reyes, ang writer ng serye na si Kit Villanueva at ang kanyang asawa at direktor ng Pulang Araw na si Direk Dominic Zapata. Sa caption ni Angelo, sinabi rin niya na-miss nila ang iba pa nilang kasamahan sa serye. Kasama ang kanyang fans, ipinagdiwang ni Sparkle star Marco Massa ang 9th year ng Marcolets na tawag sa grupo ng kanyang mga taga-suporta. Nagkaroon sila ng intimate gathering at ito rin ang kauna-unahing get-together ng Marcolets at ng aktor. Kabilang si Marco sa mga bibida sa teen-oriented show na Maka na mapapanood na sa Setyembre. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakabulagta ng makita ang lalaking yan sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Bagong Bayan sa Mauban, Quezon gabi nitong Lunes. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, hinihinalang na kuryente ang biktima. May sugat sa kanyang mga brasong lalaki nang datnan siyang wala ng buhay ng kapatid. Patay nang dalhin sa ospital ang lalaki. Sa ulat ng Mauban Municipal Police Station, bago pang insidente, sinabihan na raw ng mga kapitbahay ang biktima na ayusin nito ang mga nakalaylay na live wire sa kanyang bahay na lubha umanong delikado.
lumalabas sa eksaminasyon sa katawan ng biktima na walang foul play na nangyari. Nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Mga kapuso, may bagong low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, mababa pa naman ang tsansa nitong maging bagyo at sa ngayon ay wala pang epekto sa bansa. Pero dahil pa rin sa habagat at localized thunderstorms, posible pa rin ang mga pag-ulan. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan, Marinduque at Quezon. May malalakas na ulan dahil sa thunderstorms, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, nito lamang Lunes nang sinabi ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na nakatakda na silang magdeklara ng dengue outbreak sa bansa dahil sa tumataas na kaso ng dengue. Base sa datos ng DOH, tumaas ng 33% ang mga naitalang kaso ng sakit ngayong taon kumpara noong 2023. Dahil dito, kabila ng misting at fogging operations sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang pagkakaroon ng dengue. Payo rin ng Health Department sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue, kabilang dyan ang search and destroy sa mga pinamumugaran ng mga lamok, secure self-protection, seek early consultation at support fogging or spraying sa mga hotspot area. Alae! 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 Ang nabibili ko po sa 64 pesos ay mga pagkain po tulad ng burger po sa kantin, mga tinapay at iba pa. 1 litro lang na diesel, depende sa gamit. Pagka ito at saka ang bawan, baka yan kulang pa. 64 pesos po sa ngayon po, I think umaabot lang po siya sa sakto pong pamasahe po ng estudyante. Pamasahe po, ang mahal po ng pamasahe. Ang pamasahe ko po ay 15, tapos pauwi po sa amin ay 50 pesos na po yun. Kaya po malaki na po yung magagastos. Ang pamasahe namin 11 pesos sa jeep. So minus 11 na po agad. Tapos tuwing recess naman po, siguro nagastos kami ng 20 to 40 pesos. So sa tingin ko kulang na po yung 64 kasi may pamasahe pa pauwi. Siguro yung yung mga pansit na tigba 20 sa karinderya. Gayon lang maabot. Mga kapuso, bukas Miyerkules, August 21, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ibaan at Lemery, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng mga neutral lines at clearing ng mga linya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.